Eto na mga kaibigan, ang continuation ng anime na ito. Episode 4, 5 and 6. Kinaumagahan, isang sikat na estudyante na nagngangalang Ayame ang biglang yumakap kay Ryo mula sa likod, na nagpagulat kay Haori at sa iba pang mga cute chick. Habang pinag-uusapan nila ang kanyang lumalaking katanyagan, nakiusap si Ayame kay Ryo para sa mga pribadong leksyon, ngunit tumanggi ito. Si Ryo ay natakot nang sina Haori at Mana ay biglang lumakad lagpas sa kanya, na nakatitig sa kanya tulad ng isang gutom na higanti. Kalaunan, ibinunyag ni Mako na si Ayame ay dating isang madilim at nag-iisang tao bago misteryosong naging sikat sa loob lamang ng isang gabi. Samantala, hinalad ni Ayame si Ryo patungo sa isang inabandona na silid-aralan para sa ilang mga eksena. Sa parehong pagkakataon, si Haori ay nagsimulang maghinala sa perpektong hitsura ni Ayame. Sa inabandona na silid-aralan, ipinako ni Ayame si Ryo sa pader at walang hiyang nakipag-flirt sa kanya. Pagkatapos hawakan ang kanyang kamay, ginamit niya ang kanyang mga kaakit-akit na mata sa isang pagtatangka na kontrolin siya. Samantala, nalaala ni Haori ang babala ni Minto tungkol sa mga nagbabalik. Lumalabas na sila ay mga taong ipinatawag sa ibang mundo na nakakuha ng mga kakayahan bago bumalik sa lupa kasama ang parehong mga natatanging kasanayan. Ayon kay Minto, ang pagkatao ng isang nagbabalik ay maaaring magbago sa loob lamang ng isang gabi. Ang biglaang pagbabago ni Ayame ay ganap na umaangkop sa paglalarawan, na nag-akay kay Haori na maghinala na siya ay isang nagbabalik, na nagpa-realize sa kanya na si Ryo ay maaaring nasa panganib. Ngunit ang kanyang mga pag-aalala ay hindi kinakailangan dahil si Ryo ay ganap na hindi naapektuhan ng alindog ni Ayame, na nag-iwan sa kanya na natulala ng kalmadong natukoy nito ang kanyang kasanayan bilang alindog. Confident na sinabi ni Ryo kay Ayame na ang kanyang alindog ay hindi gagana sa kanya. Nang ikaila niya ito, ibinunyag nito na pinuntirya lamang siya nito dahil ang kasanayan sa pagsusuri ay nagkamaling inakala na siya ay isang madaling biktima. Nagulat na alam nito na siya ay isang nagbabalik, muling tiningnan ni Ayame ang kanyang mga stats at kinumpirma na siya ay isang ordinaryong tao lamang, na nag-akay sa kanya na maghinala na nagtatrabaho siya para sa mga salamangkero na kamakailan lamang ay sumali sa paaralan. Si Ryo ay nakaramdam ng kaginhawaan na gumawa siya ng mga hakbang laban sa pagsusuri, kaya walang paraan na ang kanyang pagkakakilanlan ay maihahayag. Nang ang hitsura ni Ayame ay biglang nagdilim, tinanong siya ni Ryo kung ano ang gusto niya, at iginiit ni Ayame na gusto lamang niyang bumalik sa mundo kung saan siya ay isang bayani dahil mayroon siyang tungkulin na patayin ang punong demonyo. Si Ryo ay na-offend nang marinig ito dahil siya rin ay isang punong demonyo. Ibinunyag ni Ayame na pinaplano niyang patayin si Ryo, ang peking bayani na si Haori, at ang dalawang salamangkero ng paaralan. Sa pagkarinig dito, na-realize ni Ryo na si Haori ang kanyang tunay na target. Ipinaliwanag niya na ang pag-aalis sa mga makapangyarihang tao ay nagbibigay ng malaking karanasan, na kailangan niya upang gamitin ang magic na magbabalik sa kanyang lumang mundo. Ibinunyag din niya na intensyon niyang burahin ang mga kaklase na nagbuli sa kanya. Nang itanong ni Ryo kung nag-e-enjoy siya sa pagpapakadyos, matipuno niyang sinabi sa kanya na iyon ang pinakadakilang pakiramdam kailanman, bago naglabas ng isang nakamamatay na magic ng kidlat upang ipakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Ilang sandali pa, naramdaman ni Minto ang pagtaas ng kapangyarihan at nagmadaling pumunta, ngunit natagpuan lamang si Ayame na patay na, kasama sina Ryo, Haori, at Mana, na nagmumukhang sobrang may kasalanan. Ang tatlo ay nagkaila sa akusasyon, ngunit mula sa kanyang obserbasyon, tinapos ni Minto na alinman sa kanila ay maaaring maging sospek. Ikinwento naman ni Ryo na si Ayame ay malapit nang umatake sa kanya nang biglang pumasok si Haori sa silid na may hawak na kutsilyo. Sa kaguluhan, nadapa si Haori at halos natapos si Ryo, at sa prosesong iyon ang kanyang tuhod ay tumama ng matindi kay Ayame. Pagkatapos noon, si Minto ay bigla ring pumasok sa silid na handang umatake gamit ang magic ngunit nagtapos sa pagpulat kay Ayame ng ilang beses dahil sa pagkakamali lamang. Bumalik sa kasalukuyan, tinitiyak ni Minto sa lahat na ang pamunuan ay papasok upang alagaan ang lahat. Sa sandaling iyon,
Napansin ni Rio na si Mana ay naguguluhan pagkatapos ng buong eksena at naisip na ito ay marahil ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa isang tao. Upang aliwin siya, pinasalamatan niya ito sa pagliligtas sa kanyang buhay, na agad na nag-angat sa kanyang mood. Ngunit si Rio ay nagulat nang makitang nakatitig sa kanya si Haori, tulad ng ginawa nito noong nakikipag-usap siya kay Ayame. Kalaunan, habang pinapanood ang ambulansya na umaalis kasama ang katawan ni Ayame, pinag-usapan ni Rio at Haori kung bakit natagpuan nito ang kabilang mundo na napakaakit-akit. Naramdaman ni Rio na ito ay marahil dahil bigla siyang nakakuha ng kapangyarihan na higit sa pangunawa ng tao. Naisip ni Haori kung dapat ba nilang ibinalik na lamang siya sa mundo, ngunit hindi sumang-ayon si Rio. Ipinaliwanag ni Rio na si Ayame ay kailangang pigilan dahil, pagkatapos makatikim ng dugo rito, magdudulot lamang siya ng mas maraming kaguluhan. Kinaumagahan, binilhan ni Haori si Rio ng isang bagong itali upang palitan ang isa na nasira sa panahon ng insidente ngunit nahihirapan na makahanap ng tamang sandali upang ibigay ito sa kanya nang hindi nagpapadala ng maling mensahe. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, sa huli ay ibinigay niya ito sa kanya pagkatapos ng paaralan. Bilang ganti, binigyan siya ni Rio ng isang singsing, na nagpadala kay Haori sa ganap na takot hanggang sa ipinaliwanag nito na naglalaman ito ng isang sandata upang palitan ang kanyang banal na espada. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, sinubukan ni Haori na tawagin ang sandata, ngunit walang nangyari hanggang sa itinuro ni Rio na maling pangalan ang kanyang itinatawag. Kahit na ang lahat ay naayos na, ginugol ni Haori ang natitirang bahagi ng araw na namumula dahil sa singsing. Pagkaraan ng ilang araw, si Rio ay natakot nang ipatawag siya at si Haori para sa isang pagpapayo ng mag-asawa. Sa kabila ng patuloy na paggigiit na hindi sila nagtatagpo, ang kanilang patuloy na pagtatalo ay nagpapakumbinsi lamang sa guro sa kabaligtaran. Ipinaliwanag niya na maraming reklamo ang naisampa tungkol sa kanilang nakakahinalang pag-uugali, at bilang kanilang guro, tungkulin niyang mag-imbestiga. Habang inililista niya ang lahat ng mga sandali na iniulat ng mga saksi, na-realize nila na ito ay talagang tunog ng pag-uugali ng isang mag-asawa, bagamat patuloy nilang itinatanggi ang lahat. Sa labas, si Mana, ang nagpakilalang pulis laban sa pag-iibigan, ay nagagalit sa tsismis na si Rio ay nakikipagtipan kay Haori. Pagkatapos ay tinanong ng guro sina Haori at Rio kung ano ang nararamdaman nila sa isa't isa, ngunit pareho silang nagtapos sa pagtatalo muli habang ang guro ay mabilis na nagsusulat ng kanyang obserbasyon. Itinanong din niya kung kilala na nila ang isa't isa noong una, at sa sandaling ibinunyag nila na sila ay nagmula sa iisang bayan, ang guro ay halos sumabog dahil ito ay tunog ng kanyang paboritong kwento ng pag-iibigan sa kabataan. Pagkatapos ay tinanong ng guro kung bakit palagi silang nag-aaway. Ipinaliwanag ni Rio na ito ay dahil may ginawa siya sa nakaraan na nakaapekto sa pamilya ni Haori. Gayunpaman, biglang sinuportahan siya ni Haori, na nagsasabing anuman ang ginawa nito ay para sa kapakinabangan ng kanilang bayan. Ipinaliwanag niya na maling naunawaan niya ito noong una, ngunit na-realize lamang ito kalaunan. Sa kaibuturan, inamin ni Haori na bilang punong demonyo, tinulungan ni Rio na burahin ang sirang imperyo. Ngunit isang bagong digmaan ang sumabog dahil lamang sa natakot ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Samantala, sa labas ng opisina, sina Mako at Matsurika ay makikitang nag-aalala tungkol kina Haori at Rio. Tiyak na sina Rio at Haori ay nagtatagpo, pareho silang nag-aalala na baka matanggal si Rio sa kanyang trabaho. Sa loob ng opisina, sa huli ay nakarating si Sakura sa conclusion na ang mga bagay sa pagitan ni Haori at Rio ay medyo komplikado, lalo na dahil si Rio ay nakakaramdam ng kasalanan kay Haori at mayroon siyang magkakasalungat na damdamin para sa kanya. Gayunpaman, binabalaan niya sila na iwasang mag-jayball ng mga chismis, ngunit ang dalawa ay agad na nagsimulang kumilos ng nakakahinalang malapit na naman sa isa't isa. Pagkatapos ng sesyon ng pagpapayo, sinabi ni Haori kay Rio na hindi pa niya ito pinapatawad para sa bahaging ginampanan nito sa digmaan. Sinabi sa kanya ni Rio na huwag siyang patawarin dahil ginamit din siya nito. Ipinaliwanag nito na pagkatapos burahin ang imperyo, hindi siya makahanap ng anumang layunin sa buhay at maaari lamang maghintay sa kamatayan. Sa kasamaang palad, ang bayani lamang ang makakatapos sa kanya.
Kaya matyaga siyang naghintay sa kanya para lamang siya ay maging malaya. Pagkatapos ay itinatanong ni Hauri kung ano ang naramdaman nito nang pumunta siya sa kanyang bahay. Inisip ito ni Rio sa isang sandali, bago sumagot na ito ay medyo nakakainis. Ang kanyang tugon ay nagpapasama sa kanyang loob sa isang sandali bago masayang sinabi sa kanya na masaya siya sa kanilang payapang buhay sa kasalukuyan. Maikling sandali pagkatapos noon, hinayla si Hauri ng kanyang mga kaibigan palayo, habang si Rio ay tahimik na nakatitingin sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol sa oras na ginugol niya kasama si Hauri hanggang ngayon, tinapos ni Rio na ang ganitong uri ng araw-araw na buhay ay hindi naman talaga masama. Kalaunan, ibinunyag na si Ayame ay natalo ng matindi dahil si Rio ay talagang gumamit ng pag-ubos ng lakas upang lihim na ibaba ang kanyang antas habang hawak nito ang kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang araw, umuwi si Rio mula sa paaralan na pagod dahil ang pakikitungo sa mga chick sa buong araw ay medyo labis para sa isang dating taong bahay. Nalaala niya na, bago maging isang punong demonyo, siya ay isang adik sa magic na nagsimula lamang makipag-ugnayan sa mga tao pagkatapos maging isang imperial na salamangkero, ngunit ang pakikipagkapwa ay palaging nag-iiwan sa kanya na drain. Inamin ni Rio na ang kanyang pinakamasayang mga araw ay noong siya ay isang punong demonyo, kung kailan hindi niya kailangang makitungo sa mga tao. Kalaunan ay tinanong ng kanyang kapatid na chick kung bakit siya naging isang taong bahay at nagulat nang malaman na ito ay dahil sa isang pagkabasag ng puso. Inakala nito na umibig siya muli, ngunit itinanggi ito ni Rio. Kinaumagahan, si Rio ay pagod na mula sa kanyang mga tungkulin sa pagtuturo nang biglang humingi ng tulong si Mako upang malaman kung sino ang nagtago ng kamera sa silid ng pagbibihis ng mga chick. Hinimok niya ito na iulat ito, ngunit tumanggi si Mako na gumawa ng malaking bagay mula rito. Sumang-ayon si Rio na tumulong, ngunit nangakong isasama ang paaralan kung kinakailangan. Sa silid ng pagbibihis, ipinaliwanag ni Mako na natagpuan niya ang kamera na nagre-record sa tuktok ng mga locker at binigyan si Rio ng isang listahan ng mga taong ang mga locker ay lumitaw sa footage at iyong mga hindi. Sa pagkatonto na pinaghihinalaan niya ang kanyang mga kaibigan, nagpa siya si Rio na mag-imbestiga ng hindi nagdudulot ng kaguluhan. Pinasalamatan siya ni Mako para rito, bagamat hiniling ni Rio na maaari lamang niyang lutisin ang lahat gamit ang magic. Kalaunan, nakatagpo niya si Minto at nagtanong tungkol sa insidente ng nagbabalik. Ibinunyag ni Minto na si Takanashi ay nagbukas ng higit pang mga pintuan ng dimensyon, na nagpapatakbo ng mga bagong problema. Sinabi rin nito sa kanya na ang ilang mga grupo ay nakatutok na sa mga pinagkukunang yaman ng kabilang mundo. Pagkatapos ay nagtanong si Rio tungkol sa isang spell upang matukoy ang may-ari ng isang bagay, ngunit sinabi ni Minto na walang ganoong spell na umiiral. Maikling sandali pagkatapos noon, nakatagpo ni Rio si Matsurika, na nagdadalamati sa kanyang nasirang mga tanim. Sinubukan niyang aliwin siya, ngunit halos kagat-kagatin ni Matsurika ang kanyang ulo. Kalaunan ay nakatagpo ni Rio si Hauri na seryosong naghahanap ng isang bagay, ngunit nang tanungin niya ito tungkol doon, agad niya itong itinanggi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa lihim na sitwasyon sa kamera, at ibinunyag ni Hauri na talagang nakita niya ang isa sa mga cute chick sa club ng pagtakbo na naghahanap ng isang bagay. Sinabi niya kay Rio na ang pangalan ng dalaga ay Nishina mula sa ibang klase. Nagmadali si Rio upang makita si Nishina, na nagsabi sa kanya na inilagay niya ang kamera upang makahuli ng isang magnanakaw dahil nawala ang kanyang kwintas. Humingi ng paumanhin si Nishina sa pagdudulot ng hindi pagkakaintindihan habang nangako si Rio na tutulungan siyang mahanap ang kwintas. Kalaunan, sa huli ay natagpuan niya ang kwintas at ipinaalam sa mga cute chick na ang isang uwak ang may kasalanan. Ipinaliwanag niya na lumipad ito pumasok sa nakabukas na bintana at nasira din ang tanim ni Matsurika. Humingi ng paumanhin si Nishina kay Mako, at ang dalawang dalaga ay sa huli ay naghalikan at nagayos. Pagkatapos ng paaralan, ang isang lalaki ay makikitang mula sa malayo na nagpapatakbo ng pagmamasid sa paaralan dahil kinamana at Minto. Lumalabas na ang kanyang pangalan ay Richard, isang ahente mula sa Wand,
isang organisasyon na gustong alisin ang pamunuan upang makakuha lamang ng lahat ng mga pinagkukunang yaman mula sa maraming pintuan ng dimensyon. Biglang isang bagay ang nagpabagsak kay Richard na walang malay, at lumalabas na ito ay si Rio, na gumamit ng kombinasyon ng mga spell upang patayin siya sa pag-iisip, at ang epekto ay nakatakdang tumagal ng 2 linggo. Hindi nagulat si Rio na lumitaw ang kaaway dahil binalaan na siya ni Minto tungkol doon. Kalaunan ay pumunta siya upang ibalik ang singsing ni Haori sa kanya na hinahanap nito. Lumalabas na natagpuan din niya ang singsing sa pugad ng uwak. Maikling sandali pagkatapos ng klase, tinanong ni Mako si Haori kung siya ay isang mayabang na mayaman, at si Haori ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagmamayabang tungkol sa kanyang kayamanan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Mako na wala siyang dating ng isang mayamang dalaga, na nagpa-offend kay Haori. Kalaunan, ipinaalala sa kanya ni Mako na kailangan nilang kumuha ng regalo sa kaarawan para kay Rio sa lalong madaling panahon. Iminungkahi niya na gamitin ni Haori ang kanyang instinto bilang mayamang dalaga upang pumili ng isang bagay na maganda. Agad na iminungkahi ni Haori ang pagbibigay sa kanya ng isang fountain pen, ngunit sa kasamaang palad, ito ay nagtapos sa pagiging napakamahal para sa dalawang walang perang dalaga na kayang bayaran. Pagkatapos ay humingi sila ng opinyon ni Matsurika, at iminungkahi nito ang pagkuha ng mga matatamis. Sumang-ayon sina Mako at Haori na ito ay isang magandang ideya. Sa sandaling iyon, ipinaalala sa kanila ni Mako na ang araw ng mga puso ay approaching, at iminungkahi niya na si Haori ay gumawa ng tsokolate para kay Rio. Samantala, ipinaalam ni Minto kay Mana na sina Haori at ang iba pa ay nag-uusap tungkol sa araw ng mga puso. Naisip niya kung ang mga iyon ay nag-uusap man lang tungkol sa iba pang bagay maliban sa pag-iibigan. Si Mana, ang nagpakilalang pulis laban sa pag-iibigan, ay agad na nagpas siyang sumali sa kanila, na umaasa na maaari nilang palitan ang usapan sa isang kwento ng pag-iibigan ng mga chick. Sa silid ng mga kawani, tinanong ni Sakura si Rio kung ano ang hitsura niya sa paaralan, na umaasa na siya ay isang sikat na lalaki. Sa kasamaang palad, ibinunyag ni Rio na siya ay isang talunan lamang na nakatanggap lamang ng tsokolate mula sa kanyang ina at kapatid na chick. Samantala, habang ang mga cute chick ay patuloy na nag-uusap tungkol sa mga ideya para sa regalo, iminungkahi ni Mako at Matsurika na iharap ni Haori ang kanyang sarili kay Rio o sa isang napakamalaming paraan. Pagkatapos ay nagpasya silang busyugan ang kanilang sarili ng mga merienda habang nag-uusap lamang upang magtapos sa ganap na pagkawala ng malay sa huling klase. Pagkatapos ng paaralan, nakumbinsi ni Haori si Rio na samahan siya sa pagpapatrolya, kahit na mas gusto nitong gugulin ang kanyang araw ng pahinga sa loob ng bahay. Kinaumagahan, nagbihis si Haori para sa kanilang pagpupulong, ngunit si Rio ay lumitaw na mukhang isang ganap na pulubi. Pinuri niya si Haori sa pagbibihis, ngunit si Haori ay medyo nenas nang ipinunto nito na walang pangangailangan para sa lahat ng iyon, kung sakaling kailanganin nilang lumaban. Ang dalawa ay nagsimula ng kanilang pagpapatrolya, habang si Haori ay pinauulanan si Rio ng 1,000,000 tanong tungkol sa pintuan ng dimensyon. Naisip niya kung saan sila dapat makahanap ng isa ngayon, ngunit iminungkahi ni Rio na mag-enjoy muna sila hanggang sa may lumitaw na isa. Si Haori ay ganap na nagulat nang marinig ito, dahil ito ay parang isang kikitain. Mabilis silang nagsimulang magpanik nang makita nila si Sakura sa malapit. Upang maiwasang pangaralan, hinayla ni Haori si Rio sa isang maikling mall na puno ng tao. Nagpasya si Rio na magsimulang tumingin-titingin sa mga tindahan ngunit nagpanik si Haori habang ang paglabas ay nagsimulang magmukhang isang kikitain. Sa puntong ito, mas gusto pa niyang lumaban sa isang oso kaysa gumugol ng isa pang minuto sa isang kikitain kasama ang isang lalaki. Kalaunan, ang dalawa ay pumasok sa isang tindahan ng matatamis upang mag-enjoy ng ilang matatamis bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Humingi ng paumanhin si Rio kay Haori sa pagbibihis na mukhang pulubi, at masaya si Haori na marinig ito. Naisip niya na ang pagiging tabi ng isang magandang tulad niya ay tiyak na nagpadama rito ng kahihiyan sa kanyang hitsura. Gayunpaman, pinuri pa rin niya ito sa pagkakaroon ng mas magandang estilo ng buhok kaysa noong una itong nagsimulang magturo. Ngunit naramdaman ni Rio na mas mukha siyang malala dahil sa stress.
Pagkatapos ay gumawa sila ng maliit na usapan at nag-usap tungkol sa hindi pagiging kapaki-pakinabang tulad ng mga salamangkero mula sa pamunuan. Pagkatapos noon, nagpasya silang umalis dahil ang kanilang misyon sa halimaw ay nabigo. Magmumungkahi sana si Rio ng isa pang kaganapan ng magpanik si Haori na baka ito ay maging isang kikitain. Sa kabutihang palad, ang isang sigaw sa malapit ay nagpadala kina Haori at Rio na nagmamadaling lumabas sa isang pag-atake ng halimaw. Masaya si Haori dahil nangangahulugan ito na hindi niya matatawag na kikitain ang kanilang paglabas. Pagkatapos talunin ang halimaw, gumawa sila ng ilang pamimili. Sinubukan ni Haori na bigyan si Rio ng isang tsokolate para sa pagpapalakas ng lakas, ngunit ang mga bag ay nagpa-realize sa kanya na halos isubo na niya ito sa kanyang bibig, na nag-iwan sa kanya na labis na nahihiya. Kahit ang propesyonal na taga-sira ng mga magkasintahan, isang kakaibang tao na nagpaparusa sa mga magkasintahan na nakikipaglandian sa publiko, ay makapagsasabi na ang dalawang ito ay ganap na walang kasanayan. Pagkaraan ng ilang araw, nakatagpo ni Haori si Minto na nagtanong kung anong hayop ang gusto niyang maging. Casual na sinabi ni Haori na isang pusa, na nag-akay kay Minto na agad siyang gawing isang kulay rosas na pusa. Natutuwa si Minto na ang kanyang bagong spell ay gumagana habang si Haori ay galit na galit. Nang tanungin ni Haori kung gaano ito katagal, sinabi ni Minto na higit sa 2 oras. Galit na tumakbo si Haori bago maipaliwanag ni Minto na maaari lamang niyang kanselahin ang spell. Si Mana, na nakasaksi sa buong eksena, ay galit na galit. Kalaunan, nakatagpo ni Haori si Matsurika, isang mahilig sa pusa na sabik na sumusubok na makipaglaro sa kanya. Binigyan siya ni Haori ng malamig na treto, kaya si Matsurika ay gumawa ng paraan sa pamamagitan ng pagkilos tulad ng isang pusa mismo. Ngunit hindi ito gumana. Dumating agad si Mako at nag-alok na turuan siya kung paano manalo kay Haori gamit ang isang laruan ng pusa. Nangako si Haori na hindi siya mahuhulog doon, ngunit ang kanyang mga instinto bilang pusa ay mabilis na lumabas. Maikling sandali pagkatapos noon, pumasok si Haori sa silid ng mga guro at nakatagpo si Rio. Naisip niya kung nakikilala siya nito, ngunit wala itong ideya. Sa halip, natutuwa itong makahanap ng isang hayop na hindi nag-treto sa kanya tulad ng basura. Nagpasya si Rio na pangalanan siya, ngunit agad itong kinamuhian ni Haori, hanggang sa sinabi ni Rio na ang pusa ay nagpapaalala sa kanya sa isa sa kanyang magagandang estudyante. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang telepono, na nag-aalala na hindi niya maabot si Haori sa buong araw. Pagkatapos ng paaralan, dinala ni Rio ang pusa sa isang misyon ng paghahanap ng multo. Masaya si Haori na makita siyang natatakot. Hindi makapaniwala na ang isang tunay na punong demonyo ay natatakot sa ilang maliliit na multo. Lihim niya siyang tinatawanan sa paghahanap ng walang karaniwang magandang dalaga na nakakapit sa kanya. Samantala, natagpuan ni Rio na ang hitsura ng pusa ay nakakatakot. Sa pagpapasya na magtuon sa paghahanap ng multo, naglabas siya ng ilang mga kagamitan sa pagtukoy ng multo, na nasa sabik na mabuhay sa kanyang matagal ng pangarap bilang tagahuli ng multo. Masayang-masaya si Rio nang ang pusa ay biglang tumalon sa kanyang balikat, dahil ang mga nabubuhay na bagay ay karaniwang umiiwas sa kanya tulad ng isang salot. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag niya na ang isang trauma sa kabataan ang nagpagawa sa kanya na maging isang taong matatakutin. Ayon kay Rio, noong bata pa siya at ang dalawang kaibigan ay pumasok sa isang sementeryo. Pagkatapos noon, ang dalawang kaibigan ay nagkaroon ng matinding sakit, habang si Rio ay nagsimulang magkaroon ng mga bangungot tungkol sa isang multo ng chick na sumasikal sa kanya. Nalaman ng mga matatanda kalaunan na ang isa sa mga bata ay nag-uwi ng isa sa mga daliri ni Sukuna mula sa sementeryo, kaya tumawag sila ng isang pari upang gumawa ng pagtataboy ng masamang espiritu. Ang kanyang mga kaibigan ay gumaling, at ang mga bangungot ni Rio ay huminto. Si Haori ay natatakot sa kwento, hanggang sa tiniyak sa kanya ni Rio na protektahan siya nito. Kalaunan, habang nagpapasya si Rio na magpahinga at habang hinahawakan ang pusa, hindi siya makatigil sa pag-aalala tungkol kay Haori. Bigla, ang pusa sa kanyang mga braso ay nagbago pabalik kay Haori, na nag-iwan sa kanila na parehong nahihiya. Kinaumagahan,
Ang mga bagay ay nanatiling ilang sa pagitan ni Haori at Rio. Pagkatapos ng paaralan, nakatagpo muli ni Haori si Minto, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang paboritong prinsesa. Nang walang pag-iisip tungkol doon, masayang pinili ni Haori ang maliit na sirena. Tulad ng karaniwan, si Minto ay gumamit ng isang spell ng katahimikan, na nagpagawa kay Haori na maging pipi tulad ni Ariel. Si Minto ay natutuwa habang si Haori, sa frustration, ay agad siyang sinuntok sa mukha. Nagmadali siyang pumunta upang magreklamo kay Rio, ngunit hindi nito matukoy kung ano ang sinusubukan niyang sabihin sa kanya. Sinuntok siya ni Haori sa mukha dahil sa frustration. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at gumamit ng magic ng espiritu upang makipag-ugnayan sa kanya. Naguguluhan, sinabi sa kanya ni Rio na napakalapit niya, ngunit ipinaalam sa kanya ni Haori na ito lamang ang paraan upang makapag-usap sila. Lumalabas na upang gamitin ang spell ng bulong, kailangan niyang maging napakalapit sa taong kanyang hinahawakan. Ipinaliwanag naman ni Haori kay Rio na ginamit muli siya ni Minto bilang isang eksperimento. Pinagpayuhan siya ni Rio na ipakansela kay Minto ang spell, ngunit ibinunyag ni Haori na nagdulot siya ng pagdurugo ng ilong dito. Pinilit lamang siya ni Rio na humingi ng paumanhin. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Minto, na nagsasabi sa kanya na ang isang kaakit-akit na halimaw na tulad niya ay nasa campus. Sinusubukan ni Rio na idikit ito sa kanyang isip, nang ang isang nakakatakot at hindi gaanong magandang dalaga ay biglang tumalon sa kanila. Sina Rio at Haori ay ganap na natakot nang makita ang nilalang. Agad na hinayla ni Rio si Haori palayo, habang ang halimaw ay nagpatuloy sa paghabol. Habang tumatakbo, nakasipa sila ng isang timba, na nag-akit sa atensyon ng halimaw, na nagpa-realize sa kanila na ito ay tumutugon lamang sa tunog. Habang ang halimaw ay nalilito, ang dalawa ay nagtago sa likod ng pader at nagpatuloy sa pag-uusap gamit ang spell ng bulong. Natatakot si Rio nang biglang magsimulang magkwento si Haori tungkol sa isang nakakatakot na palabas ng mga zombie. Kanyang inilalahad na ang sangkatauhan ay matatapos kung ang mabilis na mga zombie ay lalabas. Gayunpaman, sinabi niya kay Rio na ang isang pari ay madaling makakalinas sa isang grupo ng mga ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Haori na si Rio ay tila namumula dahil sa kanilang pagiging malapit, kaya mas lumapit pa siya upang tuksuhin ito. Pagkatapos ng matinding pagtutukso sa kanya, sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang usapan ngunit binulungan siya ni Rio sa tainga, na nag-iwan sa kanya na naguguluhan. Sa kasamaang palad, natuklasan ng halimaw ang kanilang pinagtataguan. Instinctively na pinrotektahan ni Rio si Haori, ngunit pinasabog ni Mana ang halimaw sa tamang oras bago ito makatama kay Rio. Maikling sandali pagkatapos ng nakakatakot na karanasan, sina Rio at Haori ay bumalik na pagod na pagod. Sinamantala ni Haori ang sitwasyon upang tuksuhin ng kaunti si Rio bago umalis. Kinaumagahan, nakatanggap si Rio ng isang tala na nag-iimbite sa kanya sa bubong. Agad siyang pumunta sa bubong, kung saan natagpuan niya ang isang magandang estudyante na nagngangalang Asahina Eriko na naghihintay sa kanya. Ang puso ni Rio ay tumitibok ng mabilis, na umaasa sa isang pag-amin ng pag-ibig, ngunit direktang sinabi sa kanya ni Asahina na mamatay na siya, na nag-iwan sa kanya na natulala. Inakusahan niya ito na siyang sanhi ng mga lamat sa dimensyon, dahil nakakaramdam siya ng isang malakas na madilim na aura na nagmumula sa kanya. Mabilis na sinubukan ni Rio na magpaliwanag, ngunit tumanggi si Asahina na bigyan siya ng pagkakataon. Pagkatapos ay nagbago siya bilang isang mumurahing Wonder Woman at sinubukang atakihin siya, ngunit hinarang ni Haori ang atake gamit ang kanyang espada. Nagulat si Asahina habang tinatanong ni Haori kung nakakuha na naman ba si Rio ng isa pang magandang chick, ngunit itinanggi ni Rio ang akusasyon. Pagkatapos ay inakusahan silang dalawa ni Asahina na nagtatagpo, ngunit agad itong itinanggi ni Haori. Kaya tinanong ni Asahina kung bakit niya pinagtatanggol ang isang tulad ni Rio na may madilim na enerhiya. Agad na nakakita si Haori ng katwiran sa kanyang dahilan dahil si Rio ay tunay na isang punong demonyo. Inakusahan pa nga ni Asahina si Haori na kabit ni Rio, ngunit itinanggi ito ni Haori.
Sinubukan ni Rio na kumbinsihin si Hauri na ipagtanggol siya at linawin ang hindi pagkakaintindihan, ngunit hindi niya ginawa. Pagkatapos ay inakusahan ni Hauri si Asahina na isang succubus dahil sa kanyang mga damit, ngunit iginiit ni Asahina na siya ay isang mahiyaing dalaga tulad niya. Gayunpaman, nilinaw ni Hauri na siya ay isang marangal na muling isinilang na bayani. Sa huli ay ginamit ni Rio ang pagkakataon upang ipakilala ang sarili bilang isang dating punong demonyo. Sa pagkatonto na silang lahat ay may hindi pagkakaintindihan sa isa't isa, nagpasya silang magsimula muli sa mga pagpapakilala. Nakaramdam ng kasalanan si Asahina pagkatapos malaman na si Rio ay nag-iimbestiga rin sa mga lamat sa dimensyon. Naisip niya na ang madilim na aura na naramdaman niya mula sa kanya ay marahil dahil siya ay isang dating punong demonyo. Pagkatapos humingi ng paumanhin para sa hindi pagkakaintindihan, ibinunyag ni Asahina na siya ay isang mahiyaing dalaga mula sa isang alternatibong dimensyon na kilala bilang Earth 13. Ayon sa kanya, maraming mga parallel na mundo ang umiiral sa unibersong ito, at siya ay isang ibang bersyon ni Asahina mula sa mundong ito. Lumalabas na pumasok siya sa mundong ito pagkatapos malamon ng isang lamat sa dimensyon. Samantala, si Hauri ay masyadong hindi nakakaunawa kung ano ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos ay nagbago si Asahina pabalik sa kanyang serapin bago ibinunyag na nakakaramdam siya ng kapangyarihan ng mga espiritu kay Hauri. Ipinagmamalaki ni Hauri na ipinaliwanag na ito ay dahil siya ay isang bayani na may proteksyon ng mga espiritu ng liwanag ngunit walang ideya si Asahina kung ano ang pinag-uusapan niya. Pagkatapos ay itinatanong ni Hauri kung maaari siyang maging isang mahiyaing dalaga at sinabi sa kanya ni Asahina na maaaring posible ito. Gusto rin malaman ni Hauri kung magtatapos ba siya sa parehong sexy na damit tulad ni Asahina sa sandaling banggitin niya ito. Agad na nagsimulang idikit ni Rio at Asahina sa kanilang isip ang kanyang hitsura sa isang damit ng Wonder Woman. Si Hauri ay galit na galit sa pag-iisip na magsuot ng ganoong kapuko-pukaw na damit. Kalaunan, ipinagpatuloy ni Rio ang pag-iisip tungkol sa kanyang pakikipag-usap kay Asahina, na na-realize na ang kanyang dating mundo ay marahil isang parallel na mundo. Sa pagkakakita sa kanya na malalim ang iniisip, inakala ni Hauri na pinapantasya niya ito sa sexy na damit at pinagalitan siya, ngunit mabilis itong itinanggi ni Rio. Habang nagtatalo sila tulad ng isang matandang mag-asawa, si Asahina ay tahimik na umalis. Sa pag-uusap tungkol kay Asahina, siya ay nakikipaglaban sa mga halimaw sa kanyang mundo nang ang isang lamat sa dimensyon ay nagdala sa kanya sa ibang mundo na may iisang buwan lamang. Nalaman niya na talagang nasa ibang mundo siya nang makatagpo lamang siya ng mga tao at ng kanilang kakaibang pagkain. Nang tanungin ni Hauri kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga tao, ipinaliwanag ni Asahina na ang kanyang mundo ay may maraming uri ng nilalang. Iginiit niya na may iba pang mga parallel na mundo na may nagpalit na kasarian, mga hayop, at maging mga mecha, ngunit nahihirapan si Hauri na paniwalaan ito. At dito na ulit muna pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Manatiling nakatutok para sa ating sunod na upload ng kasunod na episode nito. Maraming salamat!